mapagpalang umaga at magandang umaga ang aking pagbati sa inyong mga kapatid at especially sa ating Panginoon Diyos na buhay. At ang pagbati ko po ng isang masaganang bagong taon sa bawat isa po sa ating lahat. At tayo po'y umawit ng pambungad na awitin. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now burst on my sight. Angels descending bring from above echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I in my Savior am happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Ating pumpasahin ang salita ng Diyos na matatagpuan sa Aklat ng Mga Awit 148, 11-14. Panawagan sa lahat upang purihin ang Diyos. Purihin Siya ng lahat ng tao, hari at prinsipe, lahat ng pangulo, babae, lalaki, mga kabataan, matandang tao, kahit kalit-liitan. Lahat ay magpuri sa ngalan ni Yahweh. Ang kanyang pangalay, pinakamaigi sa langit at sa lupay, walang kasing buti. Siya nang nagpapalakas sa sariling bansa, kaya purihin ang piniling madla. Ang bayang Israel, mahal niyang lubha, purihin si Yahweh. Tayo po'y manalangin. O ang manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, banal, kataas-taas ang Diyos, ang may gawa ng langit ng lupa, o ikaw ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Ang Diyos namin noon, ngayon, at magpakailanman. Sa ngalan po ng bugtong na anak ng aming Panginoon sa Kristo, aming Diyos at sariling kapagtas. Panginoon, pinupuri ka namin, nadakila, niluluwalhati ka namin sa umagang ito. Kami po ay lubos ng kapasalamat na sa taglay naming buhay na ikaw ang nagkaloob sa amin. Salamat, Lord, sa muli isang pribilehiyo na ikaw ay aming papurihan, sambahin, awitan, at dakilain. Lord, salamat sa oras kong ito, sa kong napakalaking pagpapala na ipinagkaloob mo po sa amin. Kami ay yung ginising ngayong umaga, binigyan ng kalakasan, binigyan ng buhay upang ikaw ay aming katagpuin ngayong umaga. Sa gawain ito, Panginoon, aming pong dalangin
na kami po ay iyong samahan. Kami po ay iyong balutan, selyuhan ng iyong banal na dugo at ng banal na espiritu ang isang malalang sa amin kikilos at magtuturo sa lahat ng mga gagawin po ng mga kapatid po namin yung may part sa gawain ito. Amin po itinataas sa iyo. Sila ay iyong pagpalain. I-bless mo po ang gawain ngayong umaga at i-pray, Panginoon, ngayong umaga ay pagtagumbayin mo ang lahat ng may gawain, ang lahat ng may parte ngayong umaga sa gawain po ito. Maraming salamat po. Kayo namin itinataas at amin ang inaangkin na ang katagumpayan ng gawain ito. In Jesus' name we pray. Amen. Isang maligayang bagong taon sa ating lahat. Samahan niyo po kami pumamit at puri sa ating dakilang Diyos. May awit ng tila lumalakas sa bawat araw na lumilipas. Kasabay ng hangin kamay ay lakas. Walang sino mang mag-aalpas. Hatiin ito'y silang walang wakas. Sa bawat buhay na nalulumbay, tulad ng ilog na lumadagsyan. Sa lahat ng tao ng kasang siyang gabay. Sa lahat ng tao si Jesus ang siyang gabay. Lumalakas ang hangin, bumubuhos sa iyong talan. Dumadagoy ang pag-ibig mo, kasabay ng kabutihan mo. Lumalakas ang awitan, kasi nasa bawat salamat. Malaya kang magkasisigaw, tulad ng kabutihan May awit ang tila lumalakas sa bawat araw na lumilipas. Sabay ng hangin tuloy ay lakas. Walang sino mang makakalipas. Hatiin ito'y silang walang wakas. Sa bawat buhay na nalulumbay, tulad ng ilog na lumalakas. Sa lahat ng tao ng kasang siyang gabay. Sa lahat ng tao si Jesus ang siyang gabay. Lumalakas ng hangin, bumubuhos ang iyong talan. Dumadagoy ang pag-ibig mo, kasabay ng kabutihan mo. Lumalakas ang awitan, nadala sa bawat
Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, takinangin ka. Sa umaga ito, nagpapasalamat kami ng muli ay nakakapagpuri kami sa iyo, nakakasamba kami sa pamamagitan ng awitan ito. Tunay ang pangalan mo sa may taas. Pagpalain mo ang aming gawain ito. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin. Sa mga iba-ibang lugar ng aming mga pagsamba. Abutin mo ang aming mga puso. Abutin mo ang aming mga pangailangan. Na tunay na sa iyo kami umaasa. Sa iyo kami nagtitiwala ng mga pangako ng isang aming panghahawakan na tunay at dakilang aming Diyos na mabuti at kahit kailanman hindi tumingin. Purihin ka, patuloy na itinataas namin ang dakilang pangalan. Amen. Sa'yo umaasa, kaibigang tapat at sanligan. Sa'yo
Kabanal-banalang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ikaw na nakakaalam ng lahat ng kaganapan sa sanlibutan, nagpupuri at dinadakila namin ang iyong pangalan. Salamat sa mga taon na lumipas na kami ay iyong sinamahan at ginabayan. Salamat sa mga biyaya at mga suliranin na amin nakamit at napagtagumpayan. Patawad, Panginoon, kung may nakikita kang karumihan sa aming mga puso at isipan. Patawad sa mga bagay na aming nagawa na hindi maganda sa iyong harapan. Linisin mo kami na iyong banal na dugo upang kami maging karapat-dapat na dumulog sa iyo. Patnubayan ang aming house church at gabayan ang lahat ng sambahayan na patuloy na dumudulog sa iyo at nagtitiwala. Patnubayan ang matatanda sa aming house church. Ipuin mo po ang aming mga masasakit na bahagi ng aming mga katawan. Palakasin at magpatuloy na gumawa sa iyong banal na ubasan. Bless mo ang mga tatay at mga nanay na naghahanap buhay at yung mga nasa kanilang tahanan. Ang aming mga kabataan sa kanilang pag-aaral, bigyan sila ng karunungan at malaman nila, O Panginoon, na ikaw lang ang pinagmumulan noon. Ang aming mga young professionals, samahan at ingatan dahil sila ay laging laman ng aming mga kalsada. Dahil rin sa kanilang mga anak buhay, ang mga leaders ng bawat organizations, samahan mo po sila at bigyan ng lakas ng loob na hindi mo pababayaan. Ang mga frontliners, ang mga guro ng mga paaralan, tulungan mo silang magtagumpay sa kanilang mga gawain. Ang mga doctors, nurses, bumbero, ang mga opisyal ng aming pamahalaan at mga empleyado nito. Balutan sila ng dugo ng kaligtasan at magtrabaho na may katapatan. Bless mo ng karunungan at pusong may katapatan sa kanilang tungkulin ang aming Pangulong Duterte. Gabayan mo siya at patnubayan. Akayin sa tamang landas ng buhay ang manggagawa ng Metro Manila 2. Ingatan, samahan at tulungan sa kanilang ministeryo na sinumpaan sa iyong harapan. Patnubayan mo rin po ang aming direktoryo at mga pamunuan ng UNIDA sa kanilang kalaganapan. Kung wala ka, O Diyos, wala kaming magagawa sa iyo. Naming pinagkakatiwala ang buhay namin sa 2021. Naranasan namin ang iyong pagkalinga, pagmamahal at higit sa lahat, patuloy mong itatak sa aming isipan na ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan na dapat lang naming purihin, paglingkuran ng buong katapatan. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, mabuti sa isang tao ang may kaalaman sa salita ng Diyos. Itibo ito sa inyong puso at isipan. Ang ating memory verse for the week ay matatagpuan sa Jeremias 29, verse 11. Ako lamang ang nakakaalam ng mga panukalang inihahanda ko para sa ikabubuti ninyo at para dulutan kayo ng pag-asa sa hinaharap. Jeremias 29, verse 11. Tayo pong lahat ay tumayo para sa pagbasa ng ating talata na pagbubulay-bulayan sa umagang ito na matatagpuan sa aklat ng Genesis 1, talatang 28. At ito po ang sinasabi, magpakarami kayo at punuin ng inyong mga supling ang buong daigdig at pamahalaan ito.
Tayo po ay sandaling manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa umagang ito, marapat lamang na ikaw ay aming purihin, sambahin, dakilain at pasalamatan. Maraming salamat po o Diyos sa taglay naming buhay, sa pag-iingat, sa proteksyon na ipinagkakalob mo sa bawat isa sa amin. At sa umagang ito, Panginoon, patuloy niyo nga po akong itago sa inyong banal na likuran, mahayag ang inyong kadakilaan at tanging pangalan mo lamang ang maitaas sa aming kalagitnaan. Tunay na ikaw lamang, O Diyos, ang marapat na purihin, sambahin, dakilain at pasalamatan. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, isang maganda at pinagpalang umaga po sa bawat isang naririto. At tunay nga po na sa umagang ito ay tunay na dakila ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen po ba? Sabi po dito, ayon kay Jesus, may malaking pagkakaiba ang mga nag-aangking lingkod niya at ng mga tunay na tagasunod ni Hesukristo. At ito daw po ay makikita sa kanilang mga bunga, turo at mga gawi. Sabi po sa aklat ng Mateo 7, talatang 16 hanggang 17, makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Nagbubunga ng mabuti ang bawat mabuting punong kahoy, subalit nagbubunga ng masama ang masamang punong kahoy. Amen. Tunay nga po na bilang mga Kristiyano at tagasunod ni Hesukristo, marapat lamang po na ang mahayag sa atin or makita sa atin ay isang bunga na kung saan bungang mabuti at hindi po bunga na nagmumula sa sanglibutan na kung saan isang bungang hindi maganda. Amen po ba? So, marapat lamang po na makita sa atin yung mga bunga ng banal na espiritu na kung saan hindi man lahat sinisiguro ng bawat isa sa atin na makamtan natin yung mga bunga na iyon. Tunay nga po na napakahirap maging isang tagasunod ni Hesukristo at makita sa ating pagkatao ang bunga ng banal na espiritu. Ngunit tunay nga po na kapag tayo ay tunay na lingkod at tagasunod ni Hesukristo, wala pong mahirap sa atin. Amen? Bakit? Napagtagumpayan na po ni Hesukristo ang lahat ng kahirapan. Amen? At bilang mga tagasunod niya, tayo din po marapat lang din na mapagtagumpayan natin ang mga bagay na ito. Mapagtagumpayan natin ang sanlibutan at mahayag sa ating mga buhay ang mga bunga na ito na kung saan mga karakter din ito ng ating Diyos amang nasa langit. Amen po ba? Ngunit ang tanong dito, bilang mga Kristiyano at tagasunod ni Hesukristo, paano ba natin masisiguro na namumunga tayo ng mabubuting bunga? Amen. Sabi po dito sa una, kailangan daw po nating mamuhay ayon sa salita ng Diyos. Amen. At sabi po sa aklat ng Mateo 7, talatang 21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Maliwanag na hindi po ang pagiging Kristiyano natin ang nakalulugod sa harapan ng ating Diyos, kundi paano tayo namumuhay bilang mga Kristiyano. Namumuhay dapat tayo ng naaayon sa kanyang kalooban. Ngunit paano tayo makakapamuhay ng naaayon sa kanyang kalooban kung hindi natin alam ang kanyang kalooban? Amen? Marapat lamang po na bilang mga Kristiyano, tunay na pinag-aaralan natin, binubulay-bulay natin ang salita ng Diyos araw at gabi. Kailangan po kilala natin ang kanyang mga salita, ang kanyang kalooban, dahil paano po tayo mangangaral sa iba kung tayo hindi natin kilala at hindi natin napag-aralan ang kanyang mga salita. Amen? Paano mamumuhay sa buhay natin? Or paano tayo makakapamunga ng isa pang mananampalataya kung yung ating buhay nga ay hindi natin
natuturuan ng mga salita ng Diyos. Amen. So, magsimula po ito sa ating mga buhay. Dapat po aral natin, dapat kilala natin yung ating Diyos na ipapakilala sa iba. Dapat alam po natin personally kung ano, sino at gaano ka-powerful yung Diyos na ipapakilala natin sa iba pang gusto nating makakilala din naman sa kanyang mga salita. Amen po? So, napakahalaga pong bagay na sa araw at gabi ay pinagbubulay-bulayan natin, inaaral natin ang salita ng Diyos. Nang sa gayon, kung nais natin itong ibahagi, ay hindi tayo magkakamali at makakasiguro tayo na makakapamunga tayo ng isang mabuting bunga. Isang mabuting mananampalataya din na sumusunod ng naaayon lamang din sa kalooban ng ating Diyos. Amen? At sa ating pong pangalawa, sabi po dito, ipangaral natin ang salita ng Diyos. Sabi po sa aklat ng Lucas 4, talatang 43, subalit sinabi niya, dapat ko ring ipangaral sa ibang bayan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos, sapagkat yan ang layunin ng pagkakasugo sa akin. Maging instrumento nga po nawa ang bawat isa sa atin sa pagpapakalat ng kanyang banal na salita. At yun nga po karugtong nung dapat po alam natin at kilala natin yung ating ipapakilalang Diyos. Karugtong po nito ang ipangaral natin. Yun nga po yung tanong ko kanina, paano natin ipapangaral ang banal na salita kung tayo po mismo kulang ang karunungan, kulang ang kaisipan, kulang ang kaalaman patungkol sa salita ng Diyos. Amen? Kung maaalala po natin, paano po tayo naging isang mabuting Kristiyano? May mga tao po na sinugo ang Diyos. Hindi po ang Diyos na mga tao upang katagpuin ang pangangailangan nating espiritual. At kung nakita po natin sa kanila kung gaano sila ka-eager, kung gaano sila kapursigido na makilala natin sa ating mga buhay ang Diyos na kanilang pinaglingkuran or pinaglilingkuran, ay ganun din po nawa ang makita sa atin na talagang magkaroon tayo ng pursigidong kalooban na maipangaral din sa iba ang salita ng Diyos. At yun nga lang din po ang kailangan nating gawin, na magsumamo tayo sa harapan ng Diyos na meron tayong mga mahihinang kalooban na hindi natin kayang ipangaral ang salita ng Diyos. Nariyan po ang ating Diyos, nariyan ang banal na Espiritu na kailangan po dumulog tayo at konsultahin natin. Humingi po tayo ng kalakasan, ng kalooban. Humingi po tayo sa Kanya, sa banal na Espiritu, ng karunungan at katalinuhan upang maipahayag natin ng buong katapatan at buong kaayusan ang salita ng Diyos sa iba pa nating nais na maabot din naman ng kanyang mga salita. Amen po ba? So marapat po talaga na kailangan natin ng sapat na karunungan na nagmumula sa ating banal na Espiritu upang magkaroon tayo ng katatagan at tibay ng loob na maipangaral din naman ang mga salita ng Diyos sa iba pa nating nangangailangan ng kanyang mga salita. Amen? At dumako po tayo sa ating ikatatlo. Sabi po dito, ipagmalaki nating lahat ang pangalan ng Diyos. Amen? Sa lahat po ng tinatamasa natin. Sa lahat po ng nangyayari sa buhay nating magaganda, hindi po natin dapat ipagmayabang ito. Dahil sa ganang atin po, wala tayong magagawa. Sabi nga po, di ba? We can do nothing apart from God. Wala po tayong magagawa ni katiting kung tayo ay wala sa piling ng ating Panginoon. Sabi po sa aklat ng Hebreo, talatang 12, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmulan ng ating pananampalataya. Amen.
We owe everything to God. Wala po tayong masasabi na galing sa atin to. Yung ating, yung tinatamhasan natin ngayon na magandang buhay, malakas na pangangatawan, malakas na magandang kalusugan, o meron man tayong mga yaman, hindi po sa atin ito nanggaling. Ipagmalaki po natin, ipangalandakan po natin sa ating kapwa na kaya tayo ganito, maganda ang sitwasyon ng buhay natin, malakas tayo, may kalusugan tayo, matalino tayo. It's because of our God. Wala po tayong maipagmamalaki na sa atin ang galing ito. We owe everything from God. Amen? Kailangan daw po na buong katapatan tayong magpatotoo tungkol sa Diyos. Ibahagi natin sa iba ang mga nararanasan nating kabutihan mula sa Diyos, upang sila man ay maranasan din ang kabutihang ito at ang kapangyarihan ng Diyos sa kanilang buhay. Tulungan natin ang iba na makilala ang banal na pangalan ng Diyos. Pilitin nating maisakatuparan ang sinasabi sa awit 83:18. At ito po ang sinasabi: sana ikaw, Yahweh, kanilang mabatid, ang tangit dakilang hari ng daigdig. Amen? So tayo po yung maging instrumento ng pagkakabatid ng iba para din naman po sila din, maranasan din nila yung nararanasan nating kabutihan, kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay. Amen po ba? So wag po tayong manghinayang sa panahon na guguguli natin upang mangaral, upang ibahagi ang salita ng Diyos at ipakilala ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Wag po tayong manghinayang, mga kapatid. Amen? At sa atin pong ikaapat, sabi dito, huwag daw po nating ibigin ang sanlibutan kung nais nating makapamunga ng sang mabuting bunga. Amen? Sabi po sa aklat ng unang Juan, talatang 2:15, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang mga tunay na tagasunod ni Kristo ay hindi lang umiiwas na maging bahagi ng sanlibutan, bagkos kinamumuhian niya ito. Amen? Sabi po sa Santiago, aklat ng Santiago, talatang 4:4, mga taksil, kaya't sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay kaaway ng Diyos. Amen? So talaga pong magkaiba po ang kaharian ng sanlibutan at ang kaharian ng Diyos. Amen. So, it's our choice po kung ano ang ating susundin. Ngunit bilang tagasunod ni Jesucristo at nagnanais po tayo na makapamunga ng sangbungang maayos at mabuti, ay sinasabi po dito na huwag nating ibigin ang sanlibutan. Marami pong mga bagay, mga ginagawa sa sanlibutan na gustong-gusto ng mga taong gawin. Amen? Pero ano po ang pinapaalala sa atin sa Santiago 4, verse 4? Sinasabi po dito ng Diyos, kung sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay kaaway ng Diyos. We cannot serve two masters at a time. Hindi po ba? So, hindi po tayo makakapaglingkod sa Diyos and at the same time, nasa sanlibutan po tayo. So, it's a matter of choice. Kailangan po mamili tayo. Kanino ba tayo? Sa Diyos ba o sa sanlibutan? Masaya po ang sanlibutan. Amen? Maganda. Nasusunod yung layaw ng ating mga katawan. Nasusunod yung layaw ng ating mga laman. Pero ano po ang sinasabi dito? Ayaw ng Diyos na maging kaibigan tayo ng sanlibutan. So, kailangan po mamili tayo right at this moment. What's this? Sanlibutan ba? O ang kanyang kaharian? Amen? So, mamimili po tayo. Pinapaalala po dito na kung nais nating makapamunga, hindi po dapat tayo umaayon sa mga gawain sa sanlibutan. Matuto
po tayong kumilatis ng mga bagay na kinalulugdan lamang ng ating buhay na Diyos. Amen. At kung nais po natin na magalak ang ating Diyos sa atin, marapat lamang po na hindi po tayo umayon sa agos, umayon sa sanlibutan, sa nangyayari sa ating sanlibutan. Napakarumi na po at napakasama na po ng ating kapaligiran. Amen. At tunay nga na isang patunay na kung wala tayong Diyos sa ating puso, tunay na napakahirap ng kilatisin ng mabuti sa masama. Amen po ba? At dumako po tayo sa ating ikalima at huli. Sabi po dito, magpakita daw po tayo ng tunay na pag-ibig. Amen. Ito ang pinakamahalagang kautusan ni Moises at turo ng mga propeta. Sabi po sa aklat ng Mateo 22, talatang 37 hanggang 39. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, kaluluwa at buong pag-iisip. At ang ikalawa ay ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tunay at tapat na pag-ibig ng Diyos ang nais niya na magkaroon tayo. Amen? Alam natin na kung paano natin minamahal ang ating kapwa ay iyon din ang pag-ibig na inaalay natin sa Kanya. Amen? So, hindi po natin kailangang mamili ng kapwa, ng tao na iibigin. Na kung paano tayo inibig ng Diyos, na hindi tayo karapat-dapat, ngunit inibig tayo ng Diyos. Tayo din daw po, hindi kailangang mamili ng kapwa na kung sino lang yung gusto natin, ayun lang din ang iibigin natin. Take note mga kapatid, kung ano daw po ang ginagawa natin sa pinakamaliit nating kapwa, yun daw po ang ginagawa natin sa ating buhay na Diyos. So, aralin po natin, magsumamo po tayo sa ating buhay na Diyos kung paano tayo makakapamunga ng isang mabuting bunga. At kalaki po dito ang pagbibigay, pagkakaloob sa ating kapwa, lalong-lalo na doon sa mga maliliit, ng isang tunay at tapat na pag-ibig. Isang pag-ibig na kasing tapat ng pag-ibig ng Diyos para sa atin, na ni isa't walang karapat-dapat na ibigin. Pero minahal tayo ng Diyos, hindi siya naghangad ng anumang kapalit. Hindi siya nagantay or naghintay ng anumang maipapalit natin. Inibig niya tayo kahit na tayo ay mga marurumi at hindi karapat-dapat sa kanyang harapan. Kaya ito po yung isa sa inaasahan ng ating buhay na Diyos na ipagkakaloob natin sa ating mga maliliit na kapwa. Mga kapatid, uulitin ko po, kung nais nating makapamuhay ng makapamunga ng isang mabuting bunga, alalahanin po natin ang 5 bagay na ito. Kailangan po nating mamuhay ayon sa salita ng Diyos, ipangaral natin ang kanyang salita, ipagmalaki natin at ikalat ang kanyang banal na salita, at huwag po nating ibigin ang sanlibutan. At higit sa lahat, magpakita po tayo ng tunay na pag-ibig sa ating kapwa. For sure mga kapatid, kung ang lahat ng ito'y magagawa natin at gagawin natin, makasisiguro ang bawat isa sa atin na tayo ay makakapamunga ng isang mabuting bunga. Tayo pong lahat ay manalangin. Maraming salamat po o Diyos sa umagang ito. Tunay na napakabuti mo. Tunay na ikaw ay dakila, makapangyarihan at mapagmahal na Diyos. Sa umagang ito, tulungan niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, na makapamunga ng isang mabuting bunga. At alam ko, O Diyos, ito ay mahirap kung saganang amin lamang. Ngunit maraming salamat po, O Diyos, dahil nandyan ka. Nandyan ang iyong banal na Espiritu na kung saan, Panginoon, hindi kami iniiwan, hindi kami pinababayaan. Alam po namin na patuloy mo kaming lilingapin, patuloy mo kaming tutulungan upang patuloy na makapamunga at mapuno ang daigdig na ito, Panginoon, ng mga mananampalataya na kung saan naaayon lamang sa iyong kalooban ang kanilang
nalalaman, Panginoon. Tunay, O Diyos, na sa umagang ito, we can do nothing apart from you. Kaya maraming salamat po. Tunay na napakabuti mo. Tunay na ikaw ay dakila, makapangyarihan at mapagmahal na Diyos. Sa iyo lahat ang aming papuri, parangal, pagsambat, pagdakila, tanging sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. 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 Pag-ibig ang siyang pumukaw sa ating puso at kaluwan, ang siyang nagdulot sa ating buhay ng gintong araw at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailanman. Sa puso't diwa, tayo'y isa lamang, kahit na sikat sa ating pagsuyo, ating ikalat sa buong mundo. Pag-ibig ni Jesus ang siyang sumagot sa bawat pusong sa pagsuyo. Diyos ay pag-ibig. Alamay papurihan ang Espiritong Banal ng mga taong nilalang at nagdarang sa langitan. Amen. Tayo po ay manalangin. Diyos na mabuti at banal, puspos ng pag-ibig at habag. Salamat sa patuloy na pag-aalala mo sa amin na huwag kaming mag-alala dahil ikaw ay sumasa amin. Kay buti mo, Panginoon, sa amin sa lahat ng oras. Patuloy mo kaming gabayan, lalo tigit sa panong ito na walang katiyakan ang bukas. Ikaw ang aming pinagkakatiwalaan, ang aming gabay sa buhay. Sa ngalan ni Jesus, Amen.
at sa pansamantala naming pag-iwalay sa isang Diyos ang marunong sa lahat, sa Kanya iukol ang papuri magpakailanman sa magitan ni Jesucristong ating Panginoon. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord lift his countenance upon you. Give you peace. And give you peace. And give you peace. And give you peace. The Lord make his face to shine upon